Good morning guys. Tingnan nyo naman guys, yung mga binabayad sa amin ng ano, yung mga binabayad sa amin ng mga customer. Ewan ko ba't paano nakakalusot to, Diyos ko Lord, oh, ayan oh. Ayan, sinusort out ko. Yung mga 20s, na-sort out ko na. Grabe yung pagkaluma. No, so, tingnan nyo guys, oh. Ganyan oh. Tingnan nyo naman. Agoy, agay. Ayan oh. Diyos ko Lord. Sorting out, diba? Kaloka. I-deposit natin yan, it serves as savings. So ayan guys, total natin ang naipon natin for this month ng ano, 400. Ito yung mga pera na luma, no, yung mga hindi masyadong ano, 550, 1080, 280. So binabundle ko na siya guys, kasi naayos na natin. Tapos ito yung mga coins nga. So plus 1119, tsaka 110. Ito yung tigpa 5 natin guys. Na Diyos ko, bulok-bulok na talaga iba yan. That's 160. Ayun. So may total tayo na 2,699 na what you call this daddy? Compulsory savings. Kasi dahil nga we cannot use this as change also kasi customer will not accept also this, no? But they can pay us so so yan, okay? So deposit na natin yan kay Daddy Park. Hi guys, good morning. It's Friday and it's Ahente Day, no? So katulad din ko ba kayo, nakaka-relate ba kayo na kapag ka ganitong parating ang PMFTC ay nangangatog na mag-prepare ng pambayad, no? So ayan. So today ang dadating na ahente ay si Kuya Joseph. Usually pagka ganyan tumatapat si Kuya Joseph kay PMFTC at kay Marvy, si Marvy kasi Friday talaga, ay Sabado ko siya pinapabalik, no? Ang masarap lang kay Kuya Joseph, binabalikan niya ako kahit hindi niya ito area pag Sabado, no? So yun. But in today's video, magsha-shoutout tayo at meron tayong pag-uusapan mula sa mga comment nyo. Ang pa-promo ni PMFTC, 20 balot na Max Yellow. Dagdag kita. So yun, no? Kamusta? Kamusta ang inyong February? It's March 1 today as of 8:35 a.m. Okay, so shout out to J. Decalove. Thank you sa tips and ideas, Ma'am Shi. Very informative ito. Ito po yung last vlog ko ha, na things to consider in walkthrough store concept. Last night, nag-start na ng night shift yung ating tindera. No? So 4 o'clock to up to closing ang kanyang schedule. And compare sa pinaka-basic offer ko sa tindera, no, is mas mataas siya ng konti kasi night shift. So, I'm still hiring ng isang tindera for sa araw. Okay? So, kasi si Daddy Park nyo guys, nagkakasakit na din. Ako, sana patapos na rin ang ano ko. Kasi inubot supon ako, kaya nga nakamas na ako. Eh, hindi naman ako pwedeng mag-vlog ng nakaganyan. So, syempre, gaganyan tayo. Pag ano lang tayo sa customer. Ayan. So, shout out to Ellen Pilar. Always watching. God bless you, love you po. Sabi niya ganun. So, sabi, thank you din, and I love you, and I love you everybody. Josh Del TV, gusto ko sana mag-walk through ng store, kaso takot ako. Sesto apat po. Yun, Josh Del TV nga. Gusto ko sana mag-walk through ng store, kaso takot kasi ako. May tomer akong lasing, may tomer akong may epilepsy, kaya traditional muna ako, bahala ng kapoy. So, ang kapoy nga pala ay Bisaya words ng pagod. Ngayon. So, actually hindi ko lang na-include, one disadvantage also of being a walk-through or open store is may possible na gawing goatscape kapag may nag-aaway. So, like what happened to me, yung isang taon pa lang ako dito, palakad ako ng isang taon bago mag-December. Nagkaroon ng gulo. So, naghabulan sila dito sa loob at nagpatintero sila between chest freezers ng mga ice cream. So, ang masaklap kasi doon, nagsasaksakan sila ng bote, basag na bote. So, I cannot say furthermore, and it gives me talaga stress na hindi ko makakalimutan, no? And also a trauma sa mga bata. Ano po? Kano po yung ball? Panda po. 10. Pili ka dyan. So, yun yung isa din sa disadvantage. Kung hindi rin naman po kaya din panindigan, Ma'am Jaisdel, okay lang na ganyan. As long as kung okay naman, as bebe. Tatlo ng kapatro po. Tig. Kung okay naman ang sales, hayaan mo ng ganyan, ano? So, kasi sa ganito talagang, namin, usually talaga, dito ako mas kumikita kasi nga, kapag open, customer able to choose their wants, no?
10 plus 12, 22. Thank you. So, yon. Okay. So, okay lang po yan, no? Kapag handa na talaga, ready na, edi saka na lang po gawin. Beliana Santos, gandang gabi, Mommy Park. Ingat po kayo palagi. Winnie07, watching here, Mommy Park. God bless. Romel 159429, Madam, ang sagwa talaga ng tindahan na walkthrough tapos daming empty shelves. Kasi kami semi-walkthrough, Madam. Malakas namang talaga kapag open ang tindahan. Dampot dito, dampot doon, lalo sa mga junk food. Which is, I agreed 100%. No? Ang pangit talaga ng shelves na empty. No? Even ako, hindi ako, kapag kasi ikaw, kasi tayong mga diba, isa sa nakapagpapaganda at nakapagpapasaya ng ating hanap buhay ay ang puno siya. Puno in a sense na lagi nating napupunan. Hindi puno, laging puno kasi madalang ang bumibili, no? It's a different different kind of story yung dalawang na yan. And so, kung hindi kayang panindigan, kailangan magaling na lang sa pagdi-display at pag-organize, no? So, yun talaga ang isa sa mga na talagang nakukompulsory ka na mapuno siya dahil napakasagwa ng tindahan talaga na bungi-bungi, ika nga, no? Ayan. At yung tungkol naman sa dampot dito, dampot doon, which is true, no? Dahil ganyan din ang mga suki ko, lalo na yung mga regular customers ko. Ate, papasok ako ha, kasi mamimili ako. Alam na nila yung rules and regulations dito, na kapag ka gustong mamili, papapasukin talaga. At yung iba naman, kahit maraming bibili, nanghihingi lang. No, nandun lang sila sa labas. They are not comfortable to makisiksik pa dito sa loob. No? So, kung ano ang hilig ng customer, siya nating ibigay. Okay, thank you, Romel. Ricky Anuevo, good day, Mommy Park. Same sa aming store, semi-walkthrough and semi-window tie. Ayun. Judith Ramos, Mommy Park, ang store ko po ay open kasi po stroke patient ako. Pero ang store ko naman po is tapat mismo ng school. Kaya naman po estudyante ang mga tomer ko. Pero ang CCTV ko naman po 4 na sulok. Nakuha ko din pong idea galing sa iyo ngayon po. Nakapokus ako sa mga candy, toys, and school supplies. And thank you naman po ako dahil mga bata cooperative, self-services po sila, madaling turuan kasi po mga bata. And alam po nilang may sakit ako, and ang kagandahan din po, sarili ko po itong pwesto. And tama ka din po, Mommy Park, pag nakauwi na ang mga estudyante, tahimik na din. Salamat po sa idea na concentrate sa fast moving, kaya naman ganun ginawa ko. Happy selling po sa atin. Ayan. Si Daddy na ang nag-adjust, no? Yumuyo ko. Ayan. So, salamat, Ate Judy, no? Ate Judith, lagi ka magpapalakas, no? Huwag mo pababayaan ang sarili mo, and always make sure na kapag may nangyaring hindi maganda, aside from the CCTV, syempre dapat you always have your phone to contact a person in case of emergency. Shoutout daw si Ate Tere ng ating kabilang kasari doon. Ayan. So, tindera siya doon sa kabilang malaking tindahan. Ayan. Okay. So, yun na. Okay. BG Support Group. Ayan. Shout out. Sabi niya, hi April. Hello. Ayan. Thank you. Ito yung last na babasahin ko is ito yung ating pag-uusapan at pagminilayan. Okay? So, from Mary Anna 5266. Sabi, mas pagod ang tindera pag abot system. Lalo na maraming customer. Kaya siguro aalis na lang sila sa pagod, lalo na mag-isa lang. Okay. So, let's elaborate this. I don't take this as a bad comment, no? Kasi, let's give a benefit of the doubt with this comment, no, from Mariana. Okay. Ayan, habang nagtitinda ako ha, guys. So, alam nyo po, tindera / sales lady / helper / kung ano pa, no? So, pag-uusapan natin yan. So, kapag ka pumasok ka sa pagiging tindera, kahit sa mall, no, sales lady ka, abot system po, no? Unang-una, iba po lang ang section ng kaha sa mga malls kasi nagtrabaho po ako sa malls. So ikaw, i-assist mo si customer, no? Ang masaklap pa kung sa mall ka, no, tapos sa clothing line ka. Mag-a-assist ka ng mga customer doon, no? Tapos ang pinakamasaklap pa pagka wala doon sa display mo at nasa likod pa, no, nasa back back stock room, hahanapin mo pa ang size ng customer. So maglalakad ka. Ang layo pa ng panggagalingan mo. Hihintayin ka ng customer. No, hintayin ka ni client. Masaklap pa nito, medyo naka-heels ka ng 2 inch. So, lalakad ka. So, hindi po ba mahirap din yon? Kapag ka po sa palengke, nagtitinda ka, nag-aabot ka, sabay-sabay ang customer na bumibili, no? At nagpa-plastic ka, nagkikilo ka, ina-assist mo yung tingi-tingi ang binibili, meron pang nagpapa-reserve,
meron ka pang nagsosort out ka pa ng mga bulok sa di nabubulok, habang nagtitinda kayo, inaayos mo ang display, mahirap din po iyon. Pag ikaw ay sa karinderya, sabay-sabay ang kakain, sabay-sabay ang manghihingi ng kanin at ulam, maghihingi ng tubig, manghihingi ng kutsara, or manghihingi ng naubos ang iyong paminta, naubos ang iyong condiments, manghihingi ng refill ang mga kumakain, nakakapagod din yon. Pumasok ang tindera sa katulad ng tindahan ng Mami Park. Inaabot mo ang ibang mga items, no? Nanghihingi ang mga customer, no? Tapos sabay-sabay, busy. Yung iba may namimili, yung iba ay may kumukuha na ng kanila, yung iba naman ay nanghihingi, yung iba ay parating, yung iba ay kinikiluhan mo ng bigas. Nakakapagod din. Pumasok ka sa tindera sa palengke, no? Yung mga wholesalers sa palengke. Yung mga wholesalers sa palengke, madalang ang walkthrough doon. No, usually talaga may counter na ganito, hihingin mo. May listahan kang sarili, or kaya naman ay lilista nila ang mga kailangan mo. Sa kanila kukunin at iaabot sa'yo. Nakakapagod din po yun. So sa madalit sabi, wala pong trabaho hindi nakakapagod. Wala pong, pagka po tindera ang pinasok mo, i-expect mo na nakakapagod. Na may possibility nakatayo kayo ng matagal na oras, may possibility na nagsasabay-sabay ang mga customers, at may possibility na may mga side hustles pa or side duties ka pang gagawin. Kasi kapag patay na oras, doon naman sinasamantalang mag-display, maglinis, at mag-organize. So, wala pong trabahong madali, Ma Mary Ana. No? Kung gusto niyo po ng madaling trabaho, ayun po yung isa sa mag-asawa ka ng mayaman at hindi ka pagtatrabahuhin at aasikasuhin mo lang ay sarili mo para magpaganda. O kaya naman, manalo ka sa loto at maging milyonaryo ka at gawin mo lahat ng gusto mo. O kaya naman, ay magtapos ka ng pag-aaral, maging professional ka, at kumuha ka ng mga tauhan at iutos mo lahat ng iuutos mo para maging magaling ka. Okay? At hindi mo magawin ang physical works. For me, yan po ang pananaw ko. Ako po nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Pero physical works pa rin ang gumagana sa buhay ko. Alam nyo po, ang mga professionals, kung hindi man po gagalaw ang kamay, physical pa rin yan. Part pa rin po ng physical ang utak. No? Ano po ba feeling nyo sa brain natin? Hindi po yan part ng physical natin. Parts of the body yan. Gumagana po yan. Nai-stress, napapagod. So, hindi rin po madali. No? Ang mga teachers, bukod po sa gumagalaw ang katawan, gumagalaw ang kamay, bumubuka ang bibig, gumagana din po ang utak. Pagod din po iyan. However, because profession nila yon, na ma-master nila, nagagamay nila, nakaka-adapt na sila sa pagod at sa konsepto ng or sistema ng kanilang trabaho. As well as sa pagiging tindera. Kapag sanay ka kasi, hindi ka mahihirapan basta-basta. So, yung pagod po, naipapahinga yun. No? Naipapahinga. Kasi ang kapalit po nun ay sahod. Okay? So, kahit ano pong trabaho, no? Basta po marangal, at kung alam mo na kung ano ang pinasok mong trabaho, mahirap. Wala pong trabahong madali. No? Kaya po nagtataka po ako dun sa comment ni Ma'am Mariana. Hindi ko po ito minamasama, syempre. No? Gusto ko lang po nga ipa-elaborate po. No? Na para maintindihan natin na bilang mga amo, naiintindihan natin yung kalagayan nila. Kasi, kaya nga tayo kumuha ng tindera. Dahil, yun tayo dati. Tindera na, amo pa, boss pa, namimili pa. So, binabawasan natin yung ating physical works at sinashare natin yan through hiring employee. Ano? So, kung kaya ko po ba, ba't pa ako mag-hire ng tindera, di ba? Siyempre, hindi na ako mag-hire, ako na lang lahat. Ang kaso po, tumataas yung demand. Dumadami ang customer. So, to accommodate them, to give a good service, kailangan mag-hire ng katuwang. Kailangan mong i-share ang trabaho sa iba. Kasi, hindi mo kakayanin, tao ka lang. So, yung pasensya na paputol-putol may bumibili. So, ganun po yun, no? At, kapag ka po kayo nag-a-apply, ano, ako sa tulad ko ha, kapag ka po bago mag-apply ang tindera, ina-explain ko na sa kanya, wala ka bang sakit? Ikaw ba'y kaya mo ba? Kasi dito nagbubuhat. Dito, minsan sabay-sabay ang mga customer. So, kailangan focus ka. Kailangan magaling ka sa pag-estima. Kailangan ganun. Ine-explain ko na sa kanila ang kanilang magiging nature of work. Yung kanilang job description. Ine-explain ko na sa kanila. At kung may sakali man akong i-add,
At hindi ko na-discuss yan in the first day or in the first orientations, mga first weeks. Tinatanong ko kung pwede, kung kaya nila. Kasi, mag-a-adjust ako. So, naalala ko before, no, nung before ko tanggapin si Ate Ana, I remember, ang magiging trabaho niya is sa bahay, and then pag tapos na siya doon, dito na sa tindahan. Tutulong siya sa tindera dito na maglinis-linis, mag-ayos-ayos, at magtinda kung kinakailangan. And so, habang dumadaan ng mga araw, ang dami sa mga trabaho niya ay sinisit ako kasi hindi maayos. And then, napakatagal kumilos. The reason pala is, hindi naman pala niya talaga forte ang trabahong bahay. Dahil namamasukan siya noon, ang ginagawa pala niya, ang forte niya ay nag-aalaga ng bata. Pero nung in-interview ko, umoo siya sa trabaho. Umoo siya doon sa nature, doon sa job description na ibibigay ko sa kanya. And so I expected na alam niya ang gagawin niya. Alam niya dahil namamasukan siya ever since. No? And so may experience pa going abroad. No? May experience si Ate Ana, di ba kayo maniniwala? Umuwi lang siya after 3 months kasi para daw yatang nasa takot niya kasi namatay yung kanyang pinsan na nag-abroad. Napatay ng amo, parang gano'n. So kaya parang for me, umukay ako doon. Pero hindi ko nakikita na maganda ang trabaho. Kasi nga, sablay, no? Inuulit ko pa, marami kaming mga bata, may mga nasasabi dun sa klase ng trabaho, but not all the time naman ay sablay. Kaya lang, inuulit, nasasayang yung oras. So marami ang mga nag-a-apply ng trabaho na oo lang ng oo sa ina-applyan, pero para lang matanggap, para lang magkaroon ng trabaho. But the truth is, hindi naman pala nila kaya. Hindi naman pala nila kayang panindigan. Ngayon, na-hire mo na, napakahirap para sa iyo or masakit para sa iyo, natanggalin na lang kasi nahandyan na. No, aasa ka na bilang amo na baka matuto eventually, baka masanay naman eventually. So talagang mahirap yung sa una pa lang nagsisinungaling na ang aplikante. Until such time na mag-resign si Maya. Nung mag-resign nung mag-resign si Maya. Nung mag-resign naman si Maya dahil abroad, siya ang napunta rito. Dahil natitrain naman siya ni Maya somehow kapag ka siya ay magkasama sila, yung pagtapos na trabaho niya doon sa bahay, dito siya. Natitrain siya paunti-unti. At least man lang yung kahit pag-display at saka yung pagbibenta, no, paunti-unti. Pero marami pa rin sablay. Hindi niya forte ang tindahan din. Pero nakakapagbenta siya. And so, dumating dun sa point na hindi po pwedeng siya lang ang mag-isa kasi nakakapagod yon, no? So kaya naman nag-hiring ako ulit para may makasama siya. So tumalon pa ang December bago kami nakahanap ng kasama niya. And so yung nakasama niya si Ate Jody, siya naman na nagtatrabaho sa bahay, and then yung dating trabaho ni Ate Ana, siyang trabaho ni Ate Jody. So yon. So pagka nandito na si Ate Jody, hindi naman sila magkasundo. Kasi, pinagkatiwala ko si Ate Jody kay Ate Ana para i-train. No? Yung pala, si mismong si Ate Ana, hindi naman sumusunod sa mga policies at sa mga rules ko. Yung mga, lalo-lalo na yung mga first in, first out, ang mga items ay nakatago, ma-expire na, may naka-stock pa pala, hindi pa pinull out, ganyan. So, kung baga ba, lalo na nun, ang dalas kong lumabas dahil ako ang namimili, no? Lagi ako namimili dahil hindi pa naman ganun kaano ang aking ahente. So, kaya, hindi niya nakakasundo, no? Hindi niya nakakasundo. So, kaya nabansagan nga din siyang hindi niya nakakasundo ang tindera. So, inaaway niya, ganyan. Dahil may mga sablay na ginagawa. And I cannot say further more about it. But, okay, love you. But, point of this, hindi ko naman, sa part ko ha, sa experience ko, alam ko na kailangan ng dalawa, alam ko kailangan, hindi pwede ang isa lang ang kasama ko. But, ang punto ko lang is, mahirap doon sa part na matagal na yung isa sa'yo, tapos kumukuha ka ng bago, hindi niya nakakasundo. So, hindi mo malaman kung sino tatanggalin mo. Hindi mo malaman kung sino ang trustworthy. No, napakahirap po ng part na nangyari sa akin na ganoon. So, kaya nagagalit ako palagi. Lagi akong mainit ang ulo, lagi akong masama ang loob. Kasi nga, minsan, pinipilit mong hawakan pa yung tao dahil naaawa ka, dahil mawawala ng trabaho. Kaya lang, gumagawa nga ng kasablayan or hindi natututo, hindi nag-grow kasi hindi marunong sumunod. Kasi kapag ang disiplina wala sa sarili mo at di ka marunong sumunod sa sinasabi sa'yo, hindi ka marunong sumunod sa instruction, yun lang red flag na sablay na. Malaki na stress ng amo mo sa'yo. No? Yun lang hindi ka marunong sumunod, napakalaking wala na.
wala nang patutunguhan talaga, no? May patunguhan man, ang stress lagi nasa amo, lagi nasa akin. Sa 2 taon ko dito, ang itinanda ko nang dahil sa ano. Sa totoo lang, parang feeling ko nga sa totoo lang nakaka-stress talaga. So, kaya dumating din sa point na si Ate Jody nag-resign na lang. Siya na lang ang sumuko. Siya na lang nag-giveaway. No, hindi kami nagkaroon ng pangit na ending ni Ate Jody. Ang naging problema ko lang kay Ate Jody, nag-resign siya because of Ate Ana. That is the truth. And then, ang problema ko sa kanya, pinatatawag ko pa siya paminsan-minsan kahit nag-resign na siya on call. Kaya lang, hindi siya minsan maasahan. Kasi absinera. Yun ang problema sa kanya. Absinera siya. But the rest, pagdating sa trabaho, marunong, sumusunod sa trabaho, sumusunod sa instruction, no? Napapagalitan ko siya nang dahil kay Ate Ana. Yun yung mga things na na-realize ko eventually na lang nung nag-resign na siya dahil na-explain niya lahat sa akin why. So, yun. And then nga, no, dumating naman si Angie kasi sabi ko, yes, answered prayer dahil sa wakas, may makakasama na si Ana. Actually, matagal ko nang gustong tanggalin si Ana, kaya lang wala nga akong magawa kasi nga, walang kapalit na makuha. Until mag-chat si Angie at sakto naman ay 2 na sila dahil gusto ko na ituloy yung aming business ng dishwashing dahil noon si Angie pinagkakatiwalaan ko more than 100% dahil syempre 'di ba, so yung kanyang sahod ay same ng kay Ate Ana dahil 2 sila, so 9K and then dumating yung libre pagkain, no, libre tirahan, libre ano, then dumating yung point na nagbabalak na kami ni Daddy talaga, kaya nakapunta na kami ng supplier, no? Talagang inunti-unti na namin yung property namin na ngayon ay lilinis-linisin para maihanda na namin yung aming parking na maging storage room pansamantala at yung aming property na pinutulan ng puno ay magawang parking lot ng sasakyan. So, we are planning to get another one para katuwang ni Angie, lalo na kapag wala kami nang may kasama siya at nang hindi na rin siya nahihirapan. At kung gusto niya ding bumukod ng tirahan. Nang mawala si Ate Ana, inoferan ko si Angie. Nasabi ko, kung bibigyan kita ng 15,000 na sahod, hindi ka na ba mag-abroad? Kasi kailangan pa kita. Mga at least 5 years. Bigyan mo ko ng 5 years. 15K a month, libre tirahan. No? Nasa amin siya. At kung gusto na niyang bumukod, hahatian ko siya ng upa. At kinuha ko nga ng Pag-ibig at kinuha ko ng SSS para hatian ko rin siya sa contribution. Nang sa ganon ay magkaroon naman siya ng benefits at magkaroon siya ng panimula. Dahil magaling na magaling na empleyado at pinagkakatiwalaan mo, 'di ba? So naging 15K. But even na may plano kami na kumuha ng magiging katuwang niya, hindi mababago ang kanyang sahod. Magiging 15K pa rin, no? From 9K na naging katapat niya si Ate Ana hanggang sa naging 15K. However, hindi nangyari na naman kasi may nangyari na namang hindi maganda. No? So, alam namin kung kailan dadagdagan ang empleyado, alam namin kung kailan hindi dadagdagan. Nung sa part ni Ana noon, nung nawala si Jody, mag-hiring sana ako ulit. No? Ang kaso, siya nagsabi na hayaan mo na mami, wag na lang, kaya ko naman, kaya na natin yan, okay na akong mag-isa, parang mas okay pa mag-isa ako. So siya, komportable siya mag-isa, kaya siya laging mag-isa, hindi siya laging may kasama, kasi nga hindi nga tumatagal kasama niya. No? Siya ang problema, hindi yung hinahire, siya ang problema. So yun yung naging yung naging scenario nung sa part ko. No, hindi ko gustong mag-isa ang aking tindera. Gusto ko yung maginhawa sila. However kasi yung pag-hire ng tao mahirap, no? Kaya dumadating dun sa point na kino-compensate ko na lang yung pagod nila sa sahod. Okay? And minsan naman kapag may day off sila o nasa kanila sila, hindi ko naman alam kung anong mga kapasawayan sa katawan nila, kung anong ginagawa nila. Kasi dito, libre naman sila ng gamot. No? Libre sila pagkain, libre silang merienda. Nasa sa kanila kung paano nila iaayos ang buhay nila. No? Dahil hindi ko naman sila makokontrol time to time or makikita time to time. 'Di ba? Bata, bantayin, bata, no? Parang ganon. So mahirap. So yun lang yung sa part ko na naging experience ko. Ngayon, meron tayong isang tindera, yung tindera natin, nilipat natin ng panggabi. And we're still hiring para naman sa pang-araw. And talagang we strictly pagdating sa time. Although medyo mababa yung sahod. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, marami ako natutunan sa mga nangyari nitong nakaraan. And so that is why me and Daddy Park, we try our best to put things in a plans and in not perfect but at least right track, no? So yan lang. So wala pong trabahong madali, no? Kaya nga po yan namin sinishare sa mga pag-hire ng empleyado dahil hindi rin namin kaya. Okay? So ngayon din po,
Kapag tindera ang pinasok mo, common sense yun. Na you expect na tatayo ka, you expect na mapapagod ka, you expect na mahihirapan ka, you expect na OOT ka, you expect na may mga side hustle and side duties kang gagawin. Okay? At iyan ay nadidiscuss sa mga unang weeks ng pagpasok mo at titingnan mo kung uubra sa sahod na matatanggap mo. Okay? So, to clarify, okay? Wala pong trabahong madali. I've been there. Kaya nga po, alam nyo po, natatawa na lang ako sa mga klase ng mga empleyado ngayon na walang tiyaga. Kasi, eto dito, magbubuhat din ako ng upuan. Walang-wala po sila sa tiyaga na meron ako dati, no? Sa pagod at hirap na ginagawa ko. Although, hindi ko naman po pwedeng ikumpara ang sarili ko sa iba. Nakakahinayang lang. Kasi, way back 80s, 90s, and early 20s, magagaling ang mga tindera, matsatsaga ang mga tindera, mababait ang mga tindera, at higit sa lahat malalakas. Sa panahon ngayon, madalang na yung gano'n na magtsatsaga, magsisikap, at magpupursige, at magbubuti talaga sa trabaho. Yung dedication sa work. Kasi, ewan ko, napaka-choosy na ng mga tao ngayon. Kaya alam niyo ang buhay, pahirap ng pahirap. Kasi ang tao, pahirap na nga ng pahirap ang buhay, mas lalo pang umuunti ang exert na effort. No? Nung panahon ko na ako'y nagtitindera, Diyos ko Lord, sabi ko nga mabait pa ako sa mga tindera ko. Dahil sa mga naging amo ko nung mga in-betweens high school ko, na kapag nag-stop ako sa, bago ako nag-second year high school, nung pagkatapos ko ng first year high school, di ako agad nag-second year high school, nag-apply ako ng mga tindera. Diyos ko Lord, lalo na pag stay in, grabe talaga ang inaabot na pagod at hirap ko. As in. At alam nyo, I endure it. That is my biggest experience na marami akong natututunan na dala-dala ko hanggang ngayon sa pagtanda ko. Na ganun pala yun. No? Naranasan ko na ako naman ang boss, ganun pala yun. Na ang mga boss pala, nasabi lang boss, pero sa totoo lang, sila ay nakakulong sa mga responsibilidad. Minsan pag-iisip mo, parang masarap na lang, tindera na lang kasi physical works lang, kikita ka na. Pag boss ka, lahat, trabaho mo. Utak, mamumuhunan, pera lalabas, and at the same time, may stress pa sa mga empleyado, and syempre, dealing with customers. And syempre, yung paghahabol ng sales. So, meaning to say, guys, hindi madali talaga ang pagiging tindera. No? Ngayon, pagdating naman sa compensation, no? Pagka mga micro businesses, aasahan mo talaga na they are less than minimum, no? Others kasi naka-under BMBE, no, which is the Barangay Micro Business and Enterprise. So talagang we are not capable to give you a salary na minimum, no? So, wag yung magsasalita diyan. Baka hindi niyo kasi naintindihan ng negosyo, no? Yung may mga empleyado diyan, mga nag-a-apply diyan, na nag-apply kayo sa mga tinda-tindahan lang dahil kailangan yung kumita kahit papaano. Tapos magre-react kayo na hindi naman minimum ang sahod. Hello? No? Subukan yung maging amo, subukan yung maging negosyante nang maintindihan nyo lahat kung ano ang ibig sabihin niyan. Inaalaw ng batas under BMBE na ang mga small or micro businesses na they cannot afford to give a salary of provincial rate or kung ano ang rate sa area. It is because maliliit nga lang. Kaya, kung inasabi nyo na yung iba dyan, naku, labag nga sa batas yan hindi siya nagpapasahod ng minimum. Pag naintindihan nyo ang taxing, naintindihan nyo ang business world, magigets nyo yan. So for now, hindi ko yan further explain, but I know for sure ang mga nanonood dito at mga matatagal na at may mga alam, nagigets ako, no? Na kaya po ganoon dahil hindi po talaga yan kakayanin ng mga small businesses na magpasahod na sumabay sa minimum. And meron pong batas dyan na pinapayagan. As long as ang mga i-hire mong tao ay local, kumbaga ba yung within the area. As long as ang mga kukunin mong supplies ay makatutulong din sa ekonomiya na sa local ka lang din kukuha ng mga paninda mo para masuportahan ang municipality, ang barangay at ang community. Yun po yan. Kaya doon sa mga alam niyo isa sa mga magaganda sa mga naging experiences ko lalo na sa mga strict na bosses, ang napakaganda ay nadala ko siya hanggang ngayon, na i-apply ko siya sa pagiging business owner ko ngayon.
No? Nagkaroon ako ng mga bosses ng mga Japanese, mga superiors, mga mahihigpit sila. Alam niyo kung ano ang katwiran nila? Di na kaya, resign na. Pagod na, resign na. Ganon sila kasimple. Alam niyo po kung bakit. Ang katwiran nila, marami ang naghahanap ng trabaho, maraming mas deserving kaysa sa'yo. No? Kung gagawin mo lamang na pumapasok ka na lang para lang makaraos ka sa maghapon at yung quality ng work mo ay hindi na ganun kaganda, no? Hindi na ganun katino, no? Mas madalas na ang palpak kaysa sa tama. At yung tardiness mo, yung pagiging late mo, ganyan, mag-resign ka na lang. Kasi sa kanila, ayaw nila na magiging epekto ka pa ng operational, sa operations ay magiging maapektuhan, kumbaga, no? Dahil sa pagiging sablay ng isang empleyado. They rather let you go and they hire another one kasi ayaw nila nang nasisira ang operations. Ayaw nila nang naaapektuhan ng isang empleyado ang iba. Kasi parang ganito yan eh. Pag may bulok na kamatis, tanggalin mo nang hindi madama yung iba. Ganun yun. No? So, kaya gusto ko ang panuntunan ng mga Japanese when it comes to work ethics. Kasi talagang workaholic din sila. And at the same time is yung disiplina. So, kaya plus the fact pa na ako ay pagdating sa trabaho, I give my 100% shots. I try my best to do my job well done, no? My work well done, my days done nang walang problema. Nagkaroon pa ako ng mas strictong mga bosses, no? Pag hindi ko talaga nagigets, pasok dito, pinai-stay ko muna ng matagal sa ano ko, saka ako ilalabas dito. Kasi mali po yung pasok dito, labas dito, no? Dapat pag pinasok nyo po ang sermon ng mga bosses, aralin nyo po dito, i-analisa nyo bakit kayo napagalitan, ano ang mali. Saka nyo ilabas kapag natutunan nyo na, no? Doon po ako naniniwala. Hindi po yung pasok dito, labas dito. Ang ibig po sabihin nun, nagsasalita ang amo mo, hindi mo iniintindi. Alam mo, nagsasalita lang, pero hindi mo iniintindi. So, hindi ka nag-grow. Ano, baby? Alan, sige, kuha ka na. Hindi ka nag-grow nun. No? Isa yon sa maling nagiging gawi ng mga empleyado. Ako po hindi ganon. Pag pumasok po yan dito, iniintindi ko po yan. Kaya ako nai-stress kasi iniisip ko anong pagkakamali ko, ano ang problema sa akin, bakit di ko matutunan. Pag okay na ako, saka ko na ilalabas. Okay yan, naiintindihan ko na, gets ko na, lalabas ko na. Wala akong sama ng loob. Kasi, hindi po nakakabuti ang pagtatanim ng sama ng loob habang nagtatrabaho ka. It will never give you a peace. Never ever. No, tatandaan niyo po yan. Isa po yan sa mga natutunan ko sa buhay. At kagandahan, kusa ko ng nagiging points of view sa buhay of principles. So, ganun po yun. Ano? At ano pa ba ang mga key points na po pwede ko pong ipaalala sa inyo? Yung mga nagla-last days or nagla-last weeks sa trabaho, no? Alam niyo po, I would advise na much better na wag niyong bawasan yung give still your best shot to your last days. Why? It is because yon ang mas lalong lalas na impression sa inyo ng inyong mga katrabaho, ng inyong employer, ng inyong mga seniors. Kasi maling-mali po yung sasabihin nyo, aalis na naman ako okay na yan, ganyan na yung gagawin mong trabaho, hindi na quality. Alam nyo po kung bakit. Sina-advise ko na mas pagbutihan nyo kung aalis na, malapit na kayong umalis. Tapusin nyo ang mga dapat nyong tapusin at lahat ng mga obligations. Why? It is because kapag kayo ay pumasok at nagkataon, hindi mo masasabi, no, na pumasok kayo sa ibang companies or sa ibang negosyo or may naging boss kayo sa ibang lugar na hindi nyo alam, ay kakilala pala ng inyong mga boss sa dati nyong pinagtatrabahuhan, malalaman kung ano ang inyong character, no? O malalaman ang inyong naging behavior ng nag-work kayo sa kanila dati. Masasabi. Kasi yung mga companies na yan at yung mga negosyante, no? Nagkakakilala yan, lalo na kapag mga mahihilig yan, lalo na yung mga elite na mga taong negosyante, no? Yung mga business tycoons, nagkakakilala yan sa mga isang party, sa mga events. Kaya sila malalaman at malalaman ang iyong mga ginawa before. So, kung may maganda kang naiwang image and background, no, lalo na yung mga last days mo, iyon na lang ang huling iaalalahanin nila sa'yo. So, do your best shot, do your 100% for your last days sa company, sa trabaho, kahit saan man. Kasi para pag naghiwalay kayo ng inyong bosses, ng inyong employer, maalwan, may peace of mind. No? At ang masarap pa nun ay nakaalis ka na't lahat, gumawa ka na ng sariling mundo, hinahanap ka pa din, no? So, yun yung masarap. Alam nyo, masarap yung pakiramdam ng, pinababalik nga ako dun, kaya lang hindi na ako. Diba? Yun ang mas masarap. Ganun, hindi yung naghiwalay kayo ng may problema. No?
Tatandaan nyo, hindi kayo para sa pagtitindera kung marami kayong hanas sa buhay. Hindi kayo para sa pagtitindera kapag hindi kayo marunong magbanat ng buto. So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!